Mga men, meron lang ako binilag nung nakaraan. Panoorin no, ito yun mga men. No? Pag nagpa-install ka ng aircon, minimum talaga ang 10 feet. Kung halimbawa ay talikuran lang siya, kailangan ilulop mo ito. Tapos mga men, may nag-comment, paano daw pag window type, kailangan standard din ba ang piping? So ngayon mga men, sakto, meron tayong gagawin dito window type. Mayroon siyang leak. Ngayon, ipapaliwanag ko men, ang kaibahan ng window type sa split type. So bago ko ipaliwanag yun men, ay yung mga window type na ganito ay malapit sa crack ay hindi talaga nagtatagal. Sinisibak na talaga yung yung mga tanso diyan, nagkakaroon ng corrosion pag malapit sa ilog. Ayan, no. Kaya ang ginawa natin, pinindurahan natin ng primer tapos sinapawan natin ng Pilox na ordinary lang, yung gray, para tumagal naman siya. Lahat naman ng aircon ganun basta malapit sa ilog. Tapos mayroong ibang magsasabi na bakit yung sa akin hindi naman nagkakaroon ng leak. Hindi nga po nagkakaroon ng leak, pero nag-iiba po ang kulay no, nagbabakbak. Ngayon po, siguro yung copper na andyan sa inyo ay makapal. Mayroon naman pong iba na manipis talaga, kaya yun talaga una ang sinisibak, nagkakaroon ng butas. So hindi po pare-parehas. So ngayon, makikita nyo, nag-iba na yung kulay nung ano niyan, yung mga evaporator at sa condenser niya, iba ng kulay, di ba? So, pasok pa siya sa warranty. Warranty pa yan, may Panasonic sa warranty. Pinalitan na namin ng condenser at saka evaporator. So, dyan yung leak namin sa may ilalim. Ayan o. So, ngayon mga men, itong papaliwanag ko na to ay ano lang to, basic, ano lang to siya ba? Yung explanation lang. Hindi naman ako teacher So, para may liwanagan lang kayo kung bakit hindi na standard yung window type sa copper pipe. Papaliwanag ko kasi sa split type po ay talagang ubusin mo yung 10 feet para yung circulation ng refrigerant niya ay hindi short cycle. Ano siya, standard siya na talaga nakaka-circulate na maayos yung refrigerant niya. Ngayon po, pagdating dito sa window type, nakikita niyo mga mamen, nakikita niyo yung ano na yan, yung maliit na capillary na yan. Kaya hindi na kailangan standard yung copper ng mga mamen kasi may capillary siya. Alam mo ba kung gaano kanipis yan? Gaano kaliit yung butas niyan? Ayan yung capillary na yan. Iba-iba ang design ng capillary. Mayroong sobrang liit talaga, ganyan. Parang kasing laki lang ng walis tingting yung butas. Ngayon, pag nag-circulate yung freon niya mga mamen, hindi yan pursado kasi pagdating dyan sa may capillary, hihina yung pressure niya. Diba? Hindi siya pwersa. Ngayon, para siya maglalaylo yung circulate ng refrigerant niya. Ngayon, hindi siya rumaragasa. Kumbaga parang sa ilog ba, di ba? Sa ilog, hindi rumaragasa. Pagdating diyan, parang mayroong stopper siya diyan na pagdating, dito na ako sa capillary, babagal yung atakbo ng refrigerant ko, ganyan. Kaya yung compressor niya ay hindi masyadong pwersado, hindi siya nabubulunan, parang ganyan ba? Kaya yan po yung kaibahan ng window type dahil sa capillary. Hindi siya magso-short cycle kasi may capillary siya. Ngayon, sa mga wala ideas talaga sa pag-i-aircon, ito, mayroon akong idodrawing. Isasummarize nyo lang mga men kung bakit hindi natin kailangan mapwersa. Yung compressor kasi may kung tawagin na yun yung pinakapuso ng aircon. Kumbaga, ikaw, tao ka, ayaw mo yung mapwersa, di ba? Ganito, idodrawing ko. Ito mga mamen, ito. Kayo na lang bahala mag-isip kung anong butas yan, di ba? Ganyan, butas yan, di ba? Ngayon, kaya may papasok dyan. Ngayon, ito, ganito kalaki yung papasok dyan. Di ba? Ngayon, pag pupunta na siya dyan mga mamen, pupunta na siya dyan, di ba? Ngayon, maliit yung butas. Ngayon, hihina siya. Ngayon, pag pinilit mo, ganyan, maaring mawasak to. No? So ngayon, hina lang yung takbo niya kasi stopper siya, stopper. Para stopper siya, pero hindi yan, ibang yan. Yan yung niya, yan yung papasok dyan. So ngayon, kung halimbawa, malaki yung butas, malaki, sakto lang yung niya, ganyan, papasok dyan, sakto lang, di ba? Ganun papasok na ganun papasok, di ba? Ngayon, kung sakto lang siya, may sabihin, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Ngayon, yung andito sa puso mo, ay mapapasukan agad ng, yan yung heart mo, di ba? Yan yung heart mo. Mapasukan agad ng tubig. So, maaaring mabubulunan ka. Parang uminom ka ng tubig, di ba? Pag ipirsa mo, minsan yung ibang tubig lumalabas sa ilong. So, ganun lang, men. Ngayon, pag gusto mong hindi ka mapirsa, yung compressor, yung pinakapuso mo, kailangan maliit, dahan-dahan lang papasok. Huwag mong biglain. So, sana naintindihan nyo mga mamin, ha? Bye-bye.